Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news po ang pag-usapan natin. No? Yung TRICOM, sina Franz Castro, kala nila, na-trap na nila ang mga DDS vloggers. Ayun, kahapon, I think mga 13 yata, if I'm not mistaken, mga 13 vloggers nagkaisa. Hindi sumipot sa TRICOM hearing at nagpunta sa Supreme Court, naghain ng reklamo o petition for certiorari and prohibition. Pinangunahan ni na Attorney Trixie Angeles. Nako, itong si Franz Castro, akala niya mako-corner niya na ang mga Duterte vloggers. Nako, kinabahan. Kinabahan dahil sila ang kinasuhan. Nanginig na. Nataranta na sila. Okay, pakinggan natin si Franz Castro na nagsalita sa TRICOM hearing nung nalaman niya nga kinasuhan na sila ng mga Duterte vloggers. Yun po palang mga pinatatawag natin, yan, Sir Chair, na mga vloggers. They went na to Supreme Court pala. Yun. So, merong press release. Sandali ha. Magaling itong grupo ni Attorney Trixie Angeles eh. Hindi inaasahan ito, grupo ni Dan Fernandez at ni Congresswoman Castro. Kung sa chess pa it's a very wise move. Wise. Nataranta sila. So, very exciting na po itong susunod na mangyari. Ito, nagpunta na po sila sa Supreme Court. At nag-file sila ng petition Nangungutal-ngutal na. Certiorari and prohibition today. So, February 4th. Ito po, Mr. Chair, yung for the information lang po ng ating committee. So, Rose Beatrix Cruz Angeles, yan, isa. Anthony Lopez, dalawa. Ernesto Abines, tatlo. Ethel Pineda Garcia, Pat. Lizette Laureta, lima. Jonathan Morales, anim. Lorraine Marie Badoy pito. Partosa, Aaron Pineda, walo. Nelson Yu Guzmanos, siyam. Elizabeth Joy Cruz, Suzanne 10. Batalya, Mr. Jantan, 11. George Paglinawan. So, 12. Mr. Chair, no, nasa 12 o 13. Nagfile daw po sila ng Sandali certiorari at sinasabi nila na yung ginagawa daw natin ay unconstitutional. Representative Castro, yung information mo, kailan sila nag-file? Ngayon lang po, Mr. Chair. Yun, nabigla sila. Based, Mr. Chair, dun sa press release ni Attorney Harry Roque. Okay. Oh, hindi na sila nakaimik, oh. Okay. So, Mr. Chair, ito tanong ko po sa DOJ. Mr. Chair, sino po yung dinamanda? Yung committee, Mr. Chair, yung TRICOM. Yung TRICOM, nag-file sila ng certiorari, motion for certiorari. Wala, hindi sila nakaimik, oh. Okay. Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ito po, yung tungkol po doon sa tagam. Pinahabol nyo pa talaga dyan sa kamara. Ilang araw na lang itong kayo. Si Jaylin Clarita, time isang DDS vlogger. Pinahabol pa talaga itong mga Duterte vloggers. Bakit? Dahil naman mag-e-eleksyon. Mukhang talo sila pagdating sa mga vloggers. Kung sino yung sinusuportahan ng karamihang mga vloggers ngayon. Pabor karamihan sa mga Duterte. At eto, nakita nyo naman, mukhang Castro nyo. Oh, di ba nag-utal-utal na yung reaction ng mga ibang kongresista, nalaman nila nga sinampahan ng reklamo sa Supreme Court, hindi sila makaimik. Yun ba yung unexpected move. Kahit ako,
hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin nitong grupo ni Attorney Trixie Angeles. Yan nga si John Abines, nung hindi pa sila pinatawag, palagi siya magsabing, sana tawagin nila ako sa Congress, sana mag-attend ako, sana. So akala ko, tutuloy na. Siguro, dahil parang nagkaroon sila ng reunion, itong mga vloggers na ito, hanggang nabuo yung plano na. Kasi kung pupunta sila doon, na-realize nila siguro, baka matulad sila kay Colonel Grijaldo, abogada, si Attorney Trixie Angeles, Attorney Glenn Chong, Attorney Roque, ang dami nilang ano. So, nagkaroon ng idea na magsampa ng petition sa Supreme Court. Kaya nabuo po yan. Kaya napaka-exciting development ito, pangyayari. Sana aksyonan kaagad ng Supreme Court. Kasi kung hindi nila aksyonan, wala rin. Ito, yung petition na isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab sa Korte Suprema, ganyan din eh. Petition for certiorari and prohibition tungkol sa 2025 budget. Umaksyon kaagad ang Supreme Court. Meron ng press release ng Supreme Court kahapon, directing ang Supreme Court in bank, directing yung respondents, Executive Secretary Bersamin, ang Senado, ang Kongreso, to comment. Magbigay na sila ng response doon sa petition questioning the constitutionality of the 2025 budget. Ibig sabihin, gumulong na po yung hustisya. Kaya, ito, dalawa ang aabangan natin na development sa political situation. Itong petition ni na Attorney Vic Rodriguez at petition ng mga vloggers pinangungunan ni Attorney Trixie Angeles. Iba naman kayo mga gunggong, ha? Yang video ni Marcos Jr. na sumisinghot. Misinghot. Okay? Okay, may props tayo ngayon. Okay, may bago tayo props. Kabibili ko lang. Okay, paano ba to? Ito. Yang video ni Marcos Jr. na sumisinghot, na gumaganyan, na pulboronic, yan ay authenticated dito sa Amerika. Ngayon, kung ang sinasabi ninyo na ito ay deepfake, ito ay nakakaapekto sa national security dahil gusto ni Maharlika o ng sino man na i-destabilize ang isang gobyerno, anong petsa na? July ko pa inilabas yun. August, September, October, November, December, January, February na. 7 months. Bakit hindi kayo nakipag-ugnayan sa Amerika para kasuhan si Maharlika na nagde-destabilize sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa pulburon video na yan? Hindi nyo ginagawa dahil for sure pinagtawanan kayo kung sino man yung kinausap ninyo. Dahil based on that hearing, sinubukan yung makipag-ugnayan sa Amerika, pero napansin ko, sabi medyo mahirap kasi iba ang batas sa Amerika, Kasi gusto nyo akong ipawak. O baka naghanap kayo ng tao na sinto-sinto na gustong gustong ipadukot ako dito sa Amerika or whatever. Pero bakit ayaw ni Bangag Marcos na kasuhan kung fake news ito? Ulit-ulitin natin mga kababayan. Sinasabi ko po na ang pagsisinghot ng pulburon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adictos Benedictos, ito po ay authenticated dito sa Amerika ng isang forensic expert na sinabi sa report, naku, pinakita ko na yan ilang beses, may article yan si Bobby Tiglaw. Ngayon ay talagang ang video na yon ay hindi po AI, hindi po deepfake, hindi po manipulated. In-explain na doon yung mga proseso ng forensic expert kung ano ang pinagbasihan niya kung bakit ito ay genuine. Diba? Kung matapang kayong mga inayupak kayo, nasa inyo lahat ang kapangyarihan. Pera ng bayan, inahamon ko.
si Marcos Jr. na mag-file ng case against me patungkol sa video na yan. Pero hanggang ngayon wala. Ang ginagawa ay maghanap ng mga taong kaya nilang linlangin or manipulahin na nag-file ng case against me. Again, uulitin ko, proxy cases ni Lisa Tanas, 4, 2 designer scammer, 2 politikong mga budol, 1 case dismissed with prejudice, 3 I'm still fighting. Yeah, and continue fighting laban sa mga hinayupak na to. So itong pinagsasabi nila, okay, galit na galit kasi sila dahil daw binumura daw natin sila. Tanginan nyo. Pati pag bumura natin, pipigilin niyo. Pati utak namin gusto nyong panghimasukan. Pati damdamin namin gusto nyong panghimasukan. Imbestigahan nyo ang buy scam. Buy scam na may nagnipula ni Lisa Marcos. Yang putang, yang buwaka ng Genemes na yan, yang si Bangag na yan, na nagsisinungaling na binasa niya ang 4,057 pages na GAA, yan ay fake news. Kasi walang tao na kayang magbasa kahit 4 days o 8 days, lalo na kung bangag ka na matatapos mo ang 4,057 pages. Kung meron sana kayong inimbita, kundi si Lisa Tanas, si Bangag, mga julul kayo. Niloloko na kayo. Well, nakikinabang kayo, mga hinayupa kayo. Ikaw, hubadero, na hanggang ngayon hindi mo mabigkas ang P at saka F. At ang country sa country. Ang country sa country. Pag-aralan mo, total may Google ka, i-Google mo, isungsong mo ang boto mo dyan sa kung saan man. Do gago ka. Hindi kayo pwede batikusin? Pipigilan nyo kaming lahat? Martial law, ito ba ang gusto ni Bangag? Yang hayop na yan? Yang jutang Genemes na addict? 10 ng pamilya niya, addictos benedictos? Jutang Genemes nyo? Gusto nyo pang imasukan lahat ng opinion? Tapos yung mga dugyot? Yung mga kasinungalingan ng Marcos paid vloggers, laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara, bakit hindi nyo pinatawag? Kasi, kakampi nyo. Yung katulad namin na nagsasabi ng katotohanan, yun ang gusto ninyong ipakontempt at nagbibintang kayo na kami ay narko, suportado ng narko at pogo. Kung ako ay sinusuportahan ng narko, okay? Dapat dito ay nakulong na ako dito. Tanginan nyo. Ang tunay na narko at pogo, kayo lahat dyan na mga tiwali. Ang narko at pogo si Lisa Tanas. Dahil sila ang protektor ng polboron katulad ng alitagtag ng ni isa ni wala ngayon. Ayaw nyo nga imbestigahan yan. Nasaan na ang driver ng alitagtag na may nahuling 1.8 tons, naging 1.6, naging 1.4, naging 1.2. Ginagago nyo taong bayan. Pogo? Yung tarantadong Bangag Junior na yan, si Cassandra Ong nagbigay sa kanila ng pera, ang grupo ng mga Chinese na pogo nagbigay sa kanila ng pera during the campaign. Kami, narko-pogo, magpakita kayo mga gago, ilalo ka na barbers. Ikaw barbers na julul ka na, buwa ka na Genemes ka, 6.325 trillion times, magpakita kang hinayupa ka dahil may kapangyarihan ka, may pera ka, kung sino ilabas nyo na kami ay narko-pogo vloggers. Saan ang galing yan? Yan ay libelous. Yan ay, you stated it with actual malice. Yung sinasabi ko, na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, may actual malice ba yan? Wala. Dahil alam ninyo mismo, sa komunidad ninyo, alam mismo ni Bangag na addict siya, ayaw nga magpapulburon test Galit kayo sa vloggers, kasuhan ninyo. Ang hilig nyo naman manggipit, di ba? Yan ang gusto nyo. Gipitin ang mga tao kasi gusto nyo silang bigyan ng burden, ng problema. Kasi syempre, kawawa naman yung iba, walang pambayad sa lawyers, yung time, bubisitin nyo yung mga nagtatrabaho, na mga, hindi naman lahat ng vloggers, yung vlogger lang ang mga pinagagawa. Yan ang purpose ninyo. Gamitin ang pera ng bayan para manggipit kayo ng tao. Tanginan nyo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas.
at pumantay lahat ng paa ninyo dahil mga salot kayo sa bayan. Sana nagkatotoo na lang ang sinabi ni Pangulong Duterte nung siya ay nag-speech ay sumabog yung buong Congress. Kung yun ay naging totoo nung sinabi niya, di sana burado na kayo sa lipunang ito. Di ba? Yes. Kaya kayo ngayon nagsisisipag sa pagpapatawag sa mga vloggers kasi gusto ninyong patahimikin para mamayagpag kayo sa eleksyon. At napakasinungaling yung mga hinayupa kayo dahil kayo mismo ay bumibili o nagbabayad ng troll farm or troll firm. Huwag kayong magpanggap na kayo ay para sa in aid of legislation, para mag-craft ng mga batas-batas, tanginan yung lahat. Lahat ng mga tiwali, napakasinungaling mo. At ikaw, Jeffrey DICT, julul ka. Siyempre, ipagtatanggol mo as undersecretary, si Bangag, adik yan. Addictus yan. Ha? Yung mga sinasabi mo na, lumabas na ang Vera Files ba yun? O anong media yun? Lumabas na yun daw ay fake. Gadadadada. O, yun naman pala fake. Bring it on! Asan yung kaso? Marcos Jr., DICT, DILG, PNP, AFP, lahat kayo may nayupak. Di ba tinakot-takot niyo ako noong July na mga yawa kayo, na magkakaso kayo, 7 months na wala kayong kaso Mga nayupak kayo Tapos ngayon gigipitin nyo yung mga vloggers sa Pilipinas? Kasi kaya nyo silang takot-takutin? Buti na lang nasa ano na ngayon? Nasa Supreme Court ngayon, naghahain ng petition for certiorari para pigilan ang kahayupan kasinungalingan na ginagawa ninyo. Kung patas kayo, nasaan ang mga dugyot? Yung mga dugyot na gumawa ng kwento laban sa akin, laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara, hindi ba mahalaga sa inyo yon? Na kami ay ginagawan din ng kwento? Yung sinasabi ni Erich Sylvester Tulfo, na ako ay nakapangasawa ng AFAM na mayaman, sana totoo. Yung isa naman, may sinabi ako'y pumatay. Hindi nyo ipapatawag yung mga buwakan ng inang yon? Sana nga totoo. Pero kalaunan, ang meron palang property dito sa Amerika na nakapangasawa si Erich Sylvester ng Pilipinang CNA na kahit magtrabaho siya at hindi siya matulog, never ever siyang makakaipon ng $1.6 million para bilhin ang cash na bahay dito sa Porter Ranch. Yang buwaka ng inang Erich Sylvester Tulfo na nagnakaw ng identity dito sa Amerika at ay nabuso ang kapangyarihan ng Amerika, ang legal system ng Amerika, yan dapat ang ipatawag nyo. Dahil ginagago ang mga botante, as I hope huwag nyo botuhin, na siya ay matulungin and everything, pero inamin na siya ay nag-TNT. Yan ay labag sa batas at nagnakaw ng identity. At nung inappoint si Erich Sylvester bilang isang kalihim ng Department of Social Welfare, siya ay Amerikano pa. Tanginan nyo. Yan ang ipatawag nyo. Hindi yung vlogger na minumura kayo. Karapatan namin na murahin kayo. Kulang pa yan. Kung ayaw nyong mamura, huwag kayo magnakaw, gumawa kayo ng tama, huwag nyo ibili ng Rolex, huwag nyo ibili ng Hermes, huwag nyo ibili ng properties, huwag nyo ipabibinyag sa anak ninyo na akala nyo royal, patulad ni Revilla, huwag nyo ibibili ng yate, lahat ng jet plane at kung ano pa, para hindi kayo mamurang mga nayupa kayo.